nag-press con si NBI Director Melvin Matibag. Inannounce niya sa media na sa Biyernes o sa Friday kakasuhan niya na o kakasuhan na nila si Mike Defensor. At mabigat ang kaso, mga kabunyog, qualified human trafficking, non-bailable yan. Bukod pa ito sa asawa ni Mike Defensor at sa anak nito. Yan. Kaagad sumagot si Mike Defensor, nag-live. Nag-live siya at tinawag niya pang tanga at bubo si Matibag. Wag daw maniniwala kay Matibag. Ngayon, habang nagla-live si Mike Defensor, nabanggit niya, dinidepensa niya na hindi totoo yung akusasyon sa kanya ni Matibag. Hindi daw totoo na mayroon silang human trafficking na sinasagawa doon sa mga buildings na pag-aari nila. At sa kanyang pag-live kanina, binunyag niya, sabi niya, sa totoo lang, kung iimbestigahan lang ni Director Matibag, hindi lang naman ako ang may-ari niya. Ang may-ari niyan, mayroong isang cabinet secretary at saka mayroong senador. Yun. Mga investors daw doon sa negosyong yun. Anyway, sino kaya yung mga tinutukoy na yan ni Mike Defensor? Sino kaya yan? Yung mga mga cabinet secretary, yung mga official, high-ranking officials ng gobyerno. Ang gusto kasing palabasin ni Mike Defensor, yung kanyang negosyo, hindi yun involved, hindi daw yun sangkot sa human trafficking. Talaga daw yun, lihitimo daw ang kanyang negosyo. At sa katunayan, sabi niya, kung aalamin lang daw ng NBI, hindi totoo na siya lang ang may-ari nun. Maraming investors daw sila sa mga buildings na yon. Yung hotel, kasi may hotel yung Blue Hotel, tapos yung KTV bar, lahat daw ng yon, hindi naman daw sa kanya lang yon. Mayroon daw siyang mga investors na kilalang mga tao. At ang sinasabi niya, mayroong cabinet secretary na investor. Tapos mayroon din daw na senador. Lagi pa nga daw nandun yung senador na yon. Mukhang para maligtasan ni Mike Defensor yung kanyang kaso. Mukhang ibubunyag niya na sa Hindi niya pa kasi pinangalanan Sinabi niya lang na may senador, tapos may isang cabinet secretary, para ipakita na hindi lang siya ang may-ari ng mga negosyo na yon. Yan, sa binabanggit na yan ni Mike Defensor, lalo niyang pinapalaki ang issue. Kasi ibig sabihin, kahit naman yan cabinet secretary pa yan, kahit pa yan senador, kung sangkot sa human trafficking, ay di lalong malala. Kaya ewan ko kung tama yung ginagawa niya na yan ni Mike Defensor. Ang akala niya ba, dahil binabanggit niya mayroong cabinet secretary at mayroong senador, maliligtas na siya. Napakatindi ng presentation kanina ni Director Matibag. Tinanong si Director Matibag, gaano po kayo kasigurado na makukonvict si Mike Defensor kapag isinampa ninyo ang kaso? Sabi niya, very, very confident. Matindi yun Very, very confident daw sila sa NBI. Matibay daw yung kanilang ebidensya laban kay Mike Defensor. Kasi mga kabunyog, alam naman natin ang nangyari. Si Mike Defensor, sila yung may-ari nung Blue Hotel. Tapos yung Blue Hotel nakakonect doon sa KTV. Chicago TV, KTV bar. Ngayon, ang present kanina ni Director Matibag, ang original na plano ng building, hindi naman dapat konektado yung KTV bar doon sa Blue Hotel. Hindi dapat. Kasi legitimate na negosyo dapat yun. Ngayon, nung actual daw na kinonstruct na yung building, binago na lahat.
binago na. Lumalabas na sikreto na yung mga daanan, passageways, ano, at talagang obvious na may prostitution na nangyayari doon. Yung pagkakagawa na daw ng building at saka ng mga opisina, ano na, naiba na. Kaya sabi ni Director Matibag at si Mike Defensor ang ano noon, ang may pakana ng lahat ng 'yon, hindi naman daw yung asawa at anak. Kaya ano ito mga kabunyog, sabi ni Director Matibag, yung pagbabago ng layout nung ano ng mga buildings, ano malinaw para sa ano 'yon, para sa human trafficking, prostitution. May mga sinarado daw na daanan, kumbaga na ano, ginawang sikreto yung mga daanan at saka mga dugtungan ng mga kwarto. Kaya ipo-prove daw nila 'yan, ipapakita daw nila 'yan. At sa lahat ng ito, hindi ano passive si Mike Defensor. Siya talaga ang aktibo na sa ganung mga operations ng negosyo. Ah, Hindi naman talaga yung asawa niya or yung anak. Kaya sabi ni Director Matibag, si Mike Defensor ang kakasuhan ng qualified human trafficking. Ngayon, sa live ni Mike Defensor, nagla-live siya kanina habang nandun siya sa building, sa labas ng building. Sabi ni Mike Defensor, tanga at bubo yan si Matibag. Paano naman namin binagoan niya yung plano, inaprubahan niya yan ng Pasig, ng city government ng Pasig. Wala kaming binago diyan, sabi niya. At saka, ang sabi pa ni Mike Defensor, sabi niya, kung iimbestigahan lang ng NBI, ang kanilang negosyo ay lehitimo. Marami silang investors doon, mga kilalang tao. Kaya hindi daw anya sila mai-involve sa mga illegal katulad ng sinasabing human trafficking. May sinabi siya, yung senador daw na investor niya sa kasusyo niya, lagi daw nandoon. Lagi daw pumupunta doon. Kaya lang hindi naman pinangalanan ni Mike Defensor kung sino 'yon. Baka mauobliga siyang pangalanan 'yon. Mauobliga siyang pangalanan yung mga 'yon. Kaya lang ano naman ang ano niya, bakit niya kailangang pangalanan yung mga 'yon para maligtas ang sarili niya? Para maligtas ang baka mas lalo pang madiin ang mga kasusyo niyang 'yon. Kaya kung mga politiko 'yon, cabinet secretary tapos senador, baka lalo pang madiin ang mga 'yon. Kaya lang parang ang ginagawa ni Mike Defensor, para maligtas siya, binabanggit niya na yung mga kilalang personahe na kasusyo niya. Binabanggit niya na yung mga kilalang personahe. Sabi niya, mga kasusyo niya yun, investors niya yun. Kaya hindi lang naman daw sila ng pamilya niya yan. Binanggit niya pa yung Solair. Sabi niya, yung Solair, mayroon ding KTV bar yun. Lahat naman halos ng malaking hotel, sabi niya, may KTV bar. Oo nga, pero ang sinasabi kasi ni Director Matibag, hindi simpleng KTV bar yun. Yun ay front para sa prostitution, sabi ni Director Matibag. Yung mga babae doon sa KTV bar, doon na may mga nagbubugaw noon. Pagkatapos pag nagkakasundo na, lumilipat na doon sa hotel. Yan yung pinapakita ni Director Matibag. At mayroon daw silang mga patunay niya. Mga kabunyog, mga kaubayan. Anyway, sinasabi naman ni Mike Defensor, haharapin daw nila yan, kaya daw nilang lusutan yan. Abangan natin. Pero mukhang lalaki itong issue na to. Kasi ngayon, inaano na ni Mike Defensor, may mga binabanggit ng tao para maligtas ang sarili niya. Ang purpose niya noon para ipakita na lihitimo ang negosyo nila, na malaking negosyo ito, at lihitimo yung negosyo niya. Hindi sila involved sa human trafficking. Bakit? Dahil ba cabinet secretary ang kasusyo niya? Dahil ba senador ang kasusyo niya?
hindi na sila maaaring ma-involve sa human trafficking. O baka naman ang sabihin din ng senador at ng cabinet secretary na kasusyo niya, ilaglag din siya. O sabihin ng kasusyo niya, ano yan, hindi naman namin alam ang transactions dyan nila Mike Defensor. Basta kami nag-invest lang dyan. Ang alam namin, lehitimo nga dyan. Lalaki yan, mga kabunyog, mga kababayan. Lalaki ang issue na yan. Ha? Yan kasi, 50 na babae ang naaresto ng gabi na yon ng ni-raid ang KTV bar na yon. May kilala pang may kilala pang negosyante na naabutan doon. Kaya lang hindi na nilabas yung pangalan. Hindi na nilabas yung pangalan. Nagtaka nga tayo. Oo nga, nagtaka tayo. Ay di ba sabi dito nung una, magpapatawag ng investigasyon ang Senado tungkol doon? Naalala nyo yun? Lumabas yung balita na yan, di ba? Si JB Ejercito pa yata ang naglabas niyan. Si JB Ejercito pa. Sabi ni JB Ejercito, nung mainit pa yung issue na yan, magpapatawag siya ng investigasyon. Di ba mga kabunyog? Magpapatawag daw ng investigasyon. Ay walang nangyaring investigasyon Dahil ba may mga malalaking tao na involved dyan? Hindi, sa totoo lang mga kabunyog. Nung kainitan ng issue na yan, nang kare-raid pa lang yung KTV bar na yan, sabi ni Senador JB Ejercito, magpapatawag ang Senado ng investigasyon tungkol diyan sa nangyari na yan sa Pasig, yung yung KTV bar ni Mike Defensor. Pero walang nangyari. Walang nangyari. Hindi nagkaroon ng investigasyon. Bakit kaya? Dahil ba sa sinasabi nga ni Mike Defensor na may senador na kasusyo doon? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.